Hello guys, ito na yung pagtataniman namin ng pechay. Ayan, nag-land prep na kasi yung pinatubo doon ay buhay na. So dito magtatanim ng pechay. And meron ng biniling bagong pangtanim guys na siling sigang or dynamite. Dito naman guys, oh, nalinisan na. So ito yung pinakaharap ng kubo. Ayan, napansin nyo guys, ganyan ang mga manok. Nakaabang yan sa mga bulati. So siguro magbabakod dito pag nagtanim na or babantayan na lang. Kailangan ayusin ang mga bakod dyan guys. Kasi yung mga pato, yung mga manok kung saan saan pumupunta, tinutuka yung mga bulaklak ng tanim. Ayan, ito yung pwesto ng sili, kalahati sa pechay. Naabunuhan mo ni pang upo, garo maluyahon ang usbong kang upo. Haloy ang dalagan. Ha? Arin so complete? Mahina ang usbong. Pero susaro baga magayon ho, suduman. Ha? Kaya ayan guys, naararo na. So dadaanan na lang yan ng parang suyod para maalis yung mga damo and ma-flat. So ayan ang natira, manok na mga tumutuka ng bulati. Mamayang hapon guys, ipa-flat na yan. And pwede nang magtanim. Naka-ready na yung pantanim guys na siling dynamite or sigang. Pero yung pechay ay mga 1 week pa bago makatransplant. So andito lang yan guys sa kabilang side. Ilalim siya ng balad ng upo. Ayan, ito yung upo. So ito na yung mga patola guys. Ayan, lahat na siya namumulaklak. Hintay na lang tayo ng 1 linggo para maka-harvest. Ay sayang nito oh. Tumawid na sa malunggay. Dapat makapunta sa balad. So ayan, nag-aararo na si Papa. Inulit. Naplat na sana ito guys. Kaso 'di ba nawala na ang pantanim. Walang available na pantanim. So puro na damo. Ayan, another land preparation. Ayan, ilalim siya ng patola. Ito na yung dragon fruit guys na linipat namin. Oh, ang ganda na. Survive. Mas gumanda siya dito. Presko yung lupa dito guys kaysa dun sa dating pwesto. Ayan guys, mabilis lang mag-land preparation basta merong kalabaw at merong marunong magtrabaho. Ayan. Siguro magtatanim kami ng gulay guys hanggat kaya ni Papang hanggat kaya pa ni Papang magtrabaho. Kasi ito talaga yung exercise niya. Hindi siya sanay na walang ginagawa.
So, sa ngayon, ang preparation ko, ayan, nagtatanim na mga iba-ibang klaseng saging sa palibot ng mga bakod at nagtatanim ng niyog. So, nag-start talaga akong magtanim ng mga prutas or panggulay na pangmatagalan ang income. So sa ngayon, ayan, tatanim kami ng mga gulay kasi kaya pang magtrabaho. Siguro mga ano na lang, kung ilang taon na kaya pa. Kasi kung ibabayad guys, grabe ang cost ng pagtatanim. Mahal yung mga binhi, mahal na rin ang patrabaho ngayon. So kailangan yung itatanim natin mga low maintenance na gulay. So ayan guys, tapos na agad, ganun lang kabilis. Ano lang, siguro mga 10 minutes na tapos ni Papa tong isang haba na to. Ayan, tapos na. Papahingahin na yung kalabaw at mamayang hapon naman ipaplat. Kasi naka-ready na yung pantanim. Ayan na. Magkakadugtong lang yung mga taniman guys. Mga nakabakod-bakod lang kasi. At pinag-anuhan yan dati ng kambing. Kaya ganyan. Nakaparte-parte. May mga bakod. So ito yung kapaligiran namin guys. Puro yan saging, niyog, mga kahoy na nagbubunga. Ayan. Yung isang mangga namin ay pinalibutan na ng mga passion fruit. May saging pa pala ditong malapit na ring tumigas. Oh. So ayan na, tinanggal na yung araro, papahingahin na yung kalabaw. Merong hukay dun guys na may tubig sa dulo. Ayan, ayun na si kalabaw. Malaking tulong guys ang kalabaw. Oh. Ayun na. Pag hindi na kaya ni Papa magtrabaho na mag-land preparation, pahinga na kami sa pagtatanim ng gulay. So magpo-focus na ako sa kambing. Para yung mga lupang nakatiwangwang ay paglalagyan ko na ng kambing. Ayan. Yung kambing ngayon guys ay pinapastol. Pero pag nakabili na ako ng bakod doon at nakagawa ng bagong kubo kahit maliit lang, ililipat ko na yung 4 na anak ng kambing. Pakawalan lang guys para bawas sa trabaho. So, ayan. Ito. Ganito, malilim, presko. Ayan ang harap ng aking bahay guys. Ito. Ang nasa harap ng bahay ay mga gulay. Kaya presko dito guys. So ayan, update ko po kayo sa mga susunod pang trabaho dito. Magtatanim kami mamaya after ng maplat yung inararo ngayon. So see you later guys. Pinaflat na yung inararo kanina. So pinaliguan lang yung kalabaw guys kasi mainit na. Pwede naman trabahuhan. Ayan, papaliguan lang kasi bawal silang mabilad. Yan talaga si kalabaw ang katuwang sa hanap buhay. Ayan, pinaflat guys kasi magtatanim na kami mamaya. Si Papa at si Kuya Kiano magtatanim mamaya. Kami ni Mama mag-harvest ng sitaw. Second harvest. So yung unang harvest guys, ano lang yun, nasa 500 plus lang yung halaga. Kasi kunti pa. Yung mga nauna lang yun na nagbunga. So ngayon, mas marami-rami na yan guys. Pagdating guys ng mga ikadalawang linggo, ayan, sobrang dami na yan. Alam nyo ba guys, magkano kuha ngayon ng sitaw sa amin? 60. So ngayong pasukan ng August, sigurado sa palengke papatak yan ng 100 per kilo.
Kasi kinukuha na sa amin ng 60 at tataas pa yan guys kung kulang ang supply. Kasi pagpasukan guys, syempre lalo pag yung pasukan na rin ang college, mabenta na ang ulam ng mga gulay-gulay. So, yung mga sahog sa pakbit ay nagmamahal. Land preparation. Sa Bicol guys, ang tawag niyan ay surod or pinaplat para matanggal na din yung mga damong inararo kanina. Sa Bicol, ang araro ay arado. Yung kalabaw ay damulag. Ayun, damulag yan sa Bicol guys. Ayan, ang oras ay 10:30. So napaliguan na siya after na mag-araro si Papa dun sa harap. So ito, tatapusin lang to, din pahinga na talaga kasi magtatanim kami. Ang gagamitin na ay tawag dito asarol na ang gagamitin guys. Mano-mano na si Papa maghuhukay, maglalagay ng line, si Kiano naman ang magtatanim. Ganyan guys, sinasanay namin yung mga bata na matuto kahit college na si Kuya. Alam niya yung farming kasi balang araw kahit na may mga profesyon na sila, magandang business to guys. So although ako ang magmamanage, syempre pag wala silang mga trabaho, tutulong sila. Guys, ready na ang plot para sa mga sili. Ayan, ginawang ganyan guys kasi tag-ulan ngayon para hindi mababad sa tubig. Kung summertime ay okay lang na nasa ano siya, naka-flat lang. Ayan, kailangan paupuin sa ganyan. Ilang ano na, 3 na guys nagawa. So magdadagdag pa tayo ng pangtanim. Ayan, malawak din yan guys, oh. So dito unahin yung sili. And magdadagdag tayo ng kamatis. Doon sa dulo ay pechay. Siguro isang tray ng sili. Siling sigang pa rin kasi matibay. Then isang tray ng kamatis. Tapos yung doon ay pechay na. Oh, may nagbuhay pagka ini pa. Buhay talaga ni Igdi, oh. Buhay ko hindi. Oh. Inabot na magkaskan din ka dan. Ino ba ka na ne? Dapat kagluyos. Ado ka sa rimpas na. Oh, ano na. Eh di dapat ka ang kuta pinatusan ning